Hallelujah, magandang umaga po sa bawat isa. Maulan dito sa atin sa Maynila, no? Maraming lugar ang binaha. Hallelujah, isama natin sila sa panalangin, lalo na yung mga hindi nakatulog sa magdamag dahil pinasok ang mga bahay ng baha. Let us all be thankful. Pasalamat tayo sapagkat sa ibang bayan, sa ibang bansa katulad ng China, grabe ang pagbaha doon, maging sa Europa. Hindi pa kasama dyan yung tinatawag natin kumakalat na forest fire sa may Australia, sa ibang bahagi ng mundo. Tunay nga hindi tayo pinababayaan ng ating Diyos. Hallelujah. Lahat ng tao ay dumaraan sa pandemya, lahat ng tao ay dumaraan sa mga pagsubok today. Hallelujah. Tunay nga, magpasalamat tayo sa Diyos at magtiwala tayo sa Kanya. Pagkatiwala natin ang lahat sa Kanya. Hilingin natin ang Kanyang proteksyon, no? Hilingin natin ang Kanyang kalooban, ang maganap sa ating buhay ngayon. Hallelujah. Tayo po'y manalangin, magpalinis po tayo sa harapan ng Diyos. Marami pong salamat, Ama, sa umagang ito. Kami po ay humihingi ng tawad. Kami po, O Diyos, ay humihingi ng iyong paglilinis sa pamagitan ng iyong banal na dugo, Panginoon Jesucristo, na tumigis sa krus ng Kalbaryo. Dalayan po namin, Ama, alisin mo po ang lahat ng hadlang upang hindi makadaloy ang iyong kapangyarihan, ang iyong banal na Espiritu, Panginoon, sa aming mga buhay. Lord, we pray, O God, na sa umagang ito, Ikaw po ang patuloy na manguna at gumabay sa amin. Salamat po sa pag-iingat mo sa amin sa kabila ng sama ng panahon kahapon. Hallelujah. And we thank you, Lord. Continue to protect us, Lord, from any kind of sickness and diseases. Tinataas po namin, Panginoon, sila Brother Jojo, Sister Leia, Lord, na magkakaroon ng kanilang ikalawang dosage, Panginoon, ng bakuna, O Diyos, maging si Chris, Lord, we pray, O God, na wala pong masamang epekto. Kasama po, O Diyos, ng mga tao na magpapabakuna sa araw na ito, Lord. Dalahin po namin naman na wala pong masamang epekto sa kanilang katawan at tunay nga, O Diyos, maging maayos ang lahat sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. We also pray, Lord, sa patuloy na pag-iingat, Lord, kalakasan, Panginoon, recovery, complete recovery, Panginoon, kaya Sister Marge, Lord, at ganun din kay Sister Chris, O God, Christine, Lord, in the mighty name of Jesus Christ. We pray, Lord, na madali pong maghilom ang katawan nila, O Diyos, sa pangalan ng Panginoon sa Kristo. We thank you, Lord, because your hand is already upon them, O God. You are in control of this situation, Father God. We thank you, Lord. We thank you, Father, and we claim the answer prayers, Lord, sa mga kapatid namin, Ama, na nagbebenta, Panginoon, ng mga properties, mga bahay, lupa, Lord, in the name of Jesus, O God, sila Nanay Adela, Lord, maging Panginoon si Sister Jenny Lynn at ang kanyang company, Lord, in the name of Jesus. And we pray, O God, hallelujah, na sa bawat araw, hallelujah, alisin mo ang pangamba sa aming puso at magtiwala kami ayon sa iyong mga pangako. Salamat po ng marami sa umagang ito, Lord. Salamat po sapagkat tunay nga ikaw ay Diyos na makapangyarihan. Ikaw ang may likha ng langit at lupa, maging ng mga hayop, maging ng mga halaman, maging ng mga nabubuhay na nilalang, Panginoon, sa mundong ito, O Diyos, nakikita man at hindi. Tunay nga, O Lord, ang lahat ng ito ay nasusustain mo, O God, sapagkat tunay nga sa iyo ay walang imposible. Lord, dalahin ko po, Ama, sa umagang ito, Lord, na buksan mo ang aming puso't isipan. At tunay nga, O Diyos, magkaroon kami ng paggalang sa iyong kapayagan. Tunay nga, O Lord, ang iyong mga salita ay puno ng katotohanan at puno ng kapangyarihan na hindi lang babago sa aming buhay, kundi magliligtas sa amin, Panginoon, mula sa kapahamakan sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Kaya dalahin ko po, Diyos, sa umagang ito, Lord, maging mauhaw kami, nasain namin, Panginoon, na marinig ang katotohanan mo sa pangalan ng Panginoong Hesus Kristo. Hallelujah. Amen and amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Glory to God. At sa umagang ito ay ipagpatuloy natin ang
ang pangungusap ng Diyos. So right now, ang nangungusap na ay ang mismong Panginoon. So ang Diyos sa mismo ang nangungusap kay Job. Handa siya sagutin ang lahat ng tanong ni Job. Handa siyang sagutin ang lahat ng mga bagay na gumugulo sa isipan ni Job. Pero bago niya sagutin si Job, tinanong muna niya si Job kung naiintindihan niya ang mga nilikha ng Diyos. Napaka-grabe ano. Hallelujah. Lalo na ngayon, yung karugtong kahapon, pinag-usapan natin ang kapaligiran, ang liwanag, ang araw, ang mga bituin, ang mga ulap, ang mga ulan, ang mga kidlat at kulog, kasama ng mga bagyo. Hallelujah. So, yung karagatan, napakadaming bagay. So many things happening in the world, and there is only one God who sustain and maintain order in His creation. No? Praise God, tunay nga sa kabila ng ating planeta ay nasa kalawakan at hindi walang tali, no, na naghahawak dito. Tanging ang kapangyarihan lamang ng Diyos ang siyang dahilan kaya nasa maayos tayong kalalagayan. Hallelujah. Kaya sa umagang ito, magpasalamat tayo sa karunungan ng ating Diyos. Sabihin natin sa ating comment section, walang aksidente sa Diyos. Ibig sabihin, lahat ay kanyang planado, puno ng karunungan. Ulitin ko, walang aksidente sa ating Diyos. Ibig sabihin, kung mangusap siya ngayon, hindi yan aksidente. Pinlano niya yan. Tunay nga may karunungan yan, yung araw at oras. Maging ang nangyayari sa ating buhay ay tunay nga alam ng Diyos kung ano makakabuti at kung ano ang mga bagay na magdadala sa atin sa kapahamakan. So magandang umaga po mga kapatid, hallelujah. Sa bawat isa, purihin ng Panginoon. Lalo na kayo dyan sa Javier, sana ma-share nyo yung ating message na tunay nga, mas mabuti na tayo makarinig ng katotohanan. Minsan, isang araw, sa buong araw, no? Yung salita niya ay marinig natin at maunawaan natin. Kung di natin maintindihan, humingi tayo ng karunungan at ang Diyos ay handa magbigay. Tuloy natin. So, this is the continuation of God's challenges to Job. Sige, kung nauunawaan mo, sagutin mo ang tanong ko. Okay? So katulad dito, yung mga mountain goats, no? Sabi ng Job chapter 39, panganganak ng mga kambing, alam mo ba kung kailan, o ang usa ay kailan, magsisilang. Alam niyo po sa YouTube, pinanood ko yung pagsilang ng usa. Yung giving birth, live birth. Nakahiga siya, tapos isa-isang lumalabas yung kanyang mga baby, usa. No? Ang nakakatuwa dito, alam niyo mga kapatid, ang nakakatuwa dito, paglabas ng usa, ng baby, tatayo kagad yun. No, hindi katulad ng natin na matagal pa bago tayo makatayo. No, sila, sa paglabas sila, tatayo kaagad yung mga baby na yon. So tanong ng Panginoon kay Job, alam mo ba kung kailan magsisilang yan? We all know na ang mga usang ito, ang mga kambing na ito, ay nilikha ng Diyos. Sabi nga natin, limitado yung kanilang gamit sa atin, yung tinatawag nating pakinabang sa kanila. But still, God created them. No? Bilang mo ba ang araw ng anak niya sa tiyan, nalalaman mo ba kung kailan ito isisilang? Alam niyo, kapag nung makita ko yung video ng pagsilang ng baby usa, hindi mo pwede sabihin walang kapangyarihan na gumagabay sa kanila. Hindi mo pwede isipin na walang nangangalaga sa kanila. Sabi nga, totoo, kung di maunawa, hindi natin kaya ipaliwanag ang mga bagay na ito. Hallelujah. Sabi nga natin, sa tingin ng iba, mukhang di masyadong mahalaga, but I tell you,
brother, na sa pagkakataong ito, nalalaman natin kung anong alam natin, ano ang kakayahan natin, at ano ang kakayahan ng Diyos. Tuloy natin, kung sila ay gumagapang sa matinding hirap, sa pagbubukas ng bahay bata upang isilang ang anak. Ang kanilang mga anak doon lumalaki sa parang at pagkamalaki na ay tuluyang lumilisan. No? So, ganun katindi ang mga hayop na ito. Another thing, yung tinatawag nating wild donkey and the ox. Sino ba ang nagbibigay laya sa mga asno? Sa asnong maiilap ang nagpalaya ay sino? Tirahang binigay ko ay iyong kaparangan at doon sa mga dakong maalat na kapatagan. Siya'y lumalayo sa lungsod na maingay, walang makapagpaamo, kaya di mapakinabangan. Ang daigdig niya'y ang mga kaburulan, kanyang hinahanap ay sariwang mga bagay. Maging ang lakas ng torong mailap, iyo kayang pakinabangan, maitalay kaya siyang isang gabi sa labangan. Siya kaya'y maisingkaw para lakas niya'y magamit sa paghila niyong suyod sa gitna ng iyong bukid. Iyo bang maasahan ang lakas sa taglay niya? Mabibigat mong gawa ay may pagtitiwala ba sa Kanya? Umaasa ka ba na siya ay magbabalik upang sa ani mo ay siya ang gumiik? Hallelujah. Maging ang tinatawag nating abestro o yung tinatawag nating ostrich. Isang nilalang ng Panginoon na malaking ibon na may pakpak pero hindi makalipad. No? So sabi nga natin, ano ba sila? Freak of nature? Abnormal ba sila? No. They are God's creation at ang kanilang disenyo ay napakaganda. Ang pakpak ng avestruz, buong gandang kumakampay. Yun kaya'y nagbabadya kahit bagyang pagmamahal. Ang kanyang mga itlog sa lupa ay iniiwan, ito'y binabayaang sa lupa ay mainitan. Di niya iniisip na baka ito'y matapakan, baka ito madapurak na mailap na halimaw. Sa mga inakay niya, siya ay malupit. Hindi niya alintanang hirap niya ay di masulit. Sapagkat nitong pangunawa, siya ay di binigyan. Di siya hinatian ng talino, kaunti man. Hallelujah. Mabilis at tumatakas kapag hinahabol siya, walang magawa ang sinumang naghangad sa kanya. Kaya mga ostrich, hindi niyo pwedeng maging pet. Hindi nyo pwedeng alagaan. No? Sapagkat una, ang hirap nitong habulin at ikalawa, nangahabol din ito. Maging ang mga kabayo, the horses. Ikaw ba ang nagbigay ng lakas sa kabayo? Ikaw ba naglagay ng magandang kiling nito? Ikaw ba ang nagpapalukso na parang balang kapag humuni ay kinatatakutan? Gilas ay pinamamalas sa pagkamot niya sa lupa at pagtakbong ubod bilis, papalaot sa digma. Siya ay nagtatawa sa gitna ng panganib, sa tabak mang nakaumang, hindi siya nanginginig. Ang mga palaso niya ay nakasukbit sa tagiliran, ganon din ang diabilin at sibat na kumikinang. Sa bilis ng kanyang takbo, lupa'y parang nilululon, hindi siya mapakali pag trumpeta ay umugong. Ang tunog ng trumpeta ay sinasagot niya ng aha. Ang ingay ng digmaan ay dinig niya malayo pa, pati utos ng kapitan at hiyawan ng balana. So yung mga kabayo na ito na ginagamit sa digmaan, no? Nakita niyo yung pagiging trustworthy nila na pag nakakita ng panganib ay tatakbo? Hindi. Talagang kasamang lulusob yan. Napatunayan na yan sa mga ilang digmaan na tunay nga maasahan sila kahit sa oras ng panganib. So, itong mga hayop na ito ay komplikado, and yet, tinatanong ni Lord si Job, naiintindihan mo ba sila? The hawk and the eagle, ito yung sa pinakamaganda. Magagawa mo bang mapalipad ang lawin? At pagbuka niyang pakpak ay timog ang tutunguhin. Agila ba'y naturuang makalipad na mataas? Sa taas na di maabot, gumawa ng kanyang pugad.
Pagitan ng mga bato ang tirahan niya at pugad doon sa mga siwang ng batong malalapad. Ang kanyang biktima ay doon niya hinihintay na kahit malayo pa ay kanyang natatanaw. Sa kanyang mga inakay, dugo ang binubuhay at tiyak na naroon siya kung saan mayroong bangkay. Alam niyo po yung ating pinagmamalaki na Philippine Eagle, isa sa pinakamalalaking species ng agila sa buong mundo. Halos kokonti na lamang sila. Isa sa katangian ng mga agila na ito na sila ay territorial. Okay? Territorial sila at sabi nga, pag territorial, ibig sabihin, kahit kapwa nila agila, hindi nila hinahayaan na manatili sa sakop nilang lugar. Sabi nga sa mga di pangkaraniwan o miminsang pagkakataon na mapag-aralan ng mga agila, isa sa kaugalian ng agila na yung kanyang juvenile, yung kanyang agila, yung kanyang anak, kapag ito ay natuto ng lumipad, kailangan niya, pinupuwersa siya ng kanyang magulang na umalis sa teritoryo nila. Pepersahin siya at kapag hindi siya umalis, ituturing siyang kaaway. So, ibig sabihin, kailangan tumayo sa sarili niyang pakpak ang agila, maghanap siya ng kanyang sariling lugar. So, nakikita natin ang mga nilikhang ito ng Panginoon. Are they important to us? Sila ba ay kumukompleto ng ating buhay? So, iyan ay ilan lamang sa mga nilikha ng Diyos. Sa aking pagsasaliksik, ito ang mga natutunan ko sa mundo. Number 1, ang mundo ay binubuo ng 7 bilyong higit na bilang ng tao. So, ang tao sa mundo ay nasa mahigit 7 bilyon na. Ang mga hayop, the animal species, ay merong 8.7 million plus. Hello, ito yung mga hayop. Susunod, yung mga halaman sa buong mundo, merong 391,000 plus na species. Hello. At yung mga hindi natin nakikita, yung mga tinatawag nating mga bakterya, mga protists, mga virus, meron itong tinatawag na 100,000 species known. Hindi pa kasama dito yung hindi pa natutuklasan. Hello. So, anong ibig sabihin nito? Ang dami nangyayari sa mundo. And no man can understand these things. Naalala natin na matagal bago naintindihan ng tao ang hangin, ang ulan, ang ulap. Matagal bago natuklasan ng tao ang mga kaalaman patungkol sa nilikha ng Diyos. And until now, they are not yet finished studying this creation of God. Kaya ngayon yung tinatanong kay Job, sinasaliksik ng tao, pinipilit nilang intindihin paano nag-survive ang mga nilikha ng Diyos sa wild. Samantalang pag sila ay ikinulong mo, napakalaki ng halaga para sila ay panatilihing buhay. Pakainin. So imagine, sa dami ng mga hayop na nasa kaparangan o sa wild, lahat ng yun inaalagaan ng Diyos. Kahit ang pagsilang nila, nandoon ang kanyang kapangyarihan, nandoon ang kanyang kamay. Sabi nga ng Jonah chapter 4 verse 11, should I not be even more concerned about Nineveh, this enormous city? There are more than 120,000 people in it who do not know right from wrong, as well as many animals. Ano sinabi dito? Ang Lord ay concerned sa bawat isa. Ito ang sinabi niya kay Jonah na patungkol sa Nineveh na merong mahigit sa 120,000 katao na hindi alam ang tama at mali.
kasama pa ang maraming hayop. So God is concerned. God care for this creation. God care for you and me. He loves you. He loves me and even His creation. Kapatid, hindi magiging balanse ang kapaligiran, ang ecosystem without this creation. No? Magtataka ka na yung mga malalaki ang size, no, yung sukat. Babagal silang dumami. Samantalang yung maliliit, mabilis silang dumami. No? What if kung kung mabilis dumami ang elepante? Ano mangyayari kung mabilis na dumami yung malalaking mga hayop? Magsisiksikan tayo. No? So, ang mga leyon, katulad na pinag-usapan natin noong nakaraan, sino ang magpapakain sa kanila? Sino ang nag-provide para sila mabuhay? Hallelujah. Matthew 6:26, look at the birds of the air. They neither sow nor reap nor gather into barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not of more value than they? Tingnan mo ang mga ibon sa kaparangan. Tingnan mo, sila ba'y nakita mo nagtanim? Sila ba'y nakita mong nag-ani? Sila ba'y nagtayo ng mga kamalig? No? Sila ba'y nag-alala sa kanilang mga kakainin sa araw-araw? Ang sabi dito, sila'y pinakakain ng Diyos. Sila'y iniingatan ng Diyos. Pero higit tayo sa lahat ng Kanyang ilikha. God is good. God is great. Kaya alam nyo, bukas maririnig natin ang tugon ni Job. Did God answer his question? Pero sa sinabi ng Panginoon dito, nakikita ko, hallelujah, we are so much concerned on what is happening in our lives or what we are facing. Inaalala natin yung ating personal na pangangailangan, kalagayan, at mga takot, mga pangamba. But I tell you, si God ba marami siyang alalahanin o marami siyang gawain? Napakaraming bagay na ginagawa ang Diyos. Hindi lang sa iyo, kundi sa lahat ng kanyang nilalang, sa buong mundo, sa buong kalawakan. Hallelujah. Praise God. Sabi nga, kung lahat ng yan ay naiingatan niya at nababantayan niya, how much more na tayo na kanyang inibig. Amen? Hallelujah. Praise God for that wonderful message from the book of Job. Kaya kapatid, hallelujah, kapag may problema ka, pagsubok ka, huwag mo, tumingin ka lamang sa langit, tumingin ka lamang sa kalawakan, tumingin ka lamang sa mga nilikha ng Diyos. No? Kung di lang gagalawin ng tao ang mga puno, maririnig natin tuwing umaga, araw-araw, ang mga awit ng mga ibon. So sabi nga natin, yung mga nilikha ng Diyos, I remember na nasa Jailuna tayo, ay meron doon na mga flying squirrel, no? Nakikita natin na papalipat-lipat sa puno, dumami na sila doon at para silang may pakpak, pagtalon. Ang sarap nilang panoorin, ang sarap nilang pag-aralan. But these are only some of God's creation. And they made all things beautiful. Beautiful in His time. Kaya grabe, kapatid. Now, gaano kalaki ang Diyos natin? Gaano ang kanyang kapangyarihan? Inisip natin ang ulan. Pag nawala ito, ikapapahamak ng buong mundo ang problemang yan. Kapag pinigil ng Diyos, no? Kaya sabi nga, naalala ko na yung dagat pula, yung tinawid ng mga Israelita, hindi tinanggal ni Lord yung dagat. Hinati niya. Ano ibig sabihin nun? No?
Hindi kailangan mawala ang lahat ng bagay na ito sa mundo, because these things make us strong in faith and make us see how great is our God is. Amen. Pag dumating, huwag mong hilingin, Lord, tanggalin mo problema ko. Ang hilingin mo, makita mo ang ginagawa ng Diyos, makita mo ang himala, makita mo ang pagpapagaling, makita mo ang pagpapala na binibigay ng Diyos sa lahat ng tapat sa Kanya. Amen po ba? Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Purihin ang Diyos. Purihin siya sa lahat. Hallelujah. Kaya kapatid, sa oras ito, glory to God. Ating ipahayag ang kadakilaan ng ating Diyos. Patuloy nating panaligan na hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Kung yung mga hayop sa parang ay naalagaan, yung asawa mo pa kaya, yung anak mo na nasa ibang lugar, yung mga mahal natin sa buhay na nagtatrabaho, yung bawat isa, yung ating mga anak nagigising sa araw na ito. Mayroong Diyos na nangangalaga, mayroong Diyos na nag-iingat, mayroong Diyos na nagmamahal sa ating lahat. At kung sa gitna ng problema, mayroong Diyos na nagko-comfort, nagpapalakas sa atin, at patuloy na dadalhin tayo. Pag di mo na kaya maglakad, bubuhatin tayo ng Diyos so that we can finish the race that God gave to us, so that we will enjoy His loving kindness. Amen. Huwag mo tingnan yung problema, huwag mo tingnan yung pandemya, tingnan mo yung pagdating sa ilaharap na kung saan makakasama na natin ang Diyos magpawalang hanggan. Amen and amen. Hallelujah. Excited ka ba? Gusto mo na bang makarating sa kaharian ng Diyos? Pangako niya yan sa bawat nananalig sa Kanya. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Aming Ama, nangangamba na naman ang aming mga siyentista sa pagkalat ng panibagong variant ng virus, Lord, ang Delta variant, Lord. Tunay nga, iniisip nila na baka maulit yung pagdami ng pagkahawa ng COVID-19. So, Father God, in the name of Jesus, let their eyes see your miracle. Let them see your power working in this country, Lord. In your country, Lord, sa mga anak mo, Lord, maging sa buong mundo. Dalahin ko po ang makita ng mundong ito ay hindi ang agham, ang science, kundi ang makita nila ay ang Diyos na makapangyarihan na hindi pa nila lubusang na lalaman. Lord, we pray, O God, na ingatan mo ang bansang Pilipinas, maging ang buong mundo, Lord, ay tunay nga na makalaya na mula sa COVID-19. So, Father God, pagpalain mo po yung mga tao na naging instrumento para matulungan, gabayan, Panginoon, proteksyonan, Panginoon, ang mga tao sa buong mundo, Lord. Ang mga gobyerno, ang mga scientists, maging ang mga doktor, mga gagamot, Panginoon, maging ang kanilang mga teknolohiya, Lord. So we thank you, Father, and I pray, Lord, na ang lahat ng ito, Lord, lahat na nag-participate, the doctors, the nurse, and the staff, O God, ang mga frontliners, I pray, O God, ingatan mo po sila. At yung mga frontliners, Lord, na hindi pa nakakatanggap ng tamang bayad, sweldo, hazard pay, benefits, in the mighty name of Jesus, we pray, Lord, buksan mo na, Panginoon, kung sino man ang pumipigil para tanggapin nila ang nararapat sa kanila, Ama, Lord, i-deal mo sila, Panginoon. Huwag mo pong hayaan, O Diyos, hindi makarating sa mga frontliners namin ang tulong mo at ang nararapat sa kanilang sakripisyo. Salamat po na marami sa dakilang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen and amen. Maganda pong umaga sa bawat isa. Kapatid, anuman ang kinakaharap mo ngayon, anuman ang kalagayan mo, kapatid, may nagmamahal sa atin, ang ating Diyos.